Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maiso niyata sa atong tulumanon ang katinawan sa pagtuo din sa Cebu Catholic Television Network. Ginuma ang atong Pangulo si Donong Limcho, ang kapika si Dayan, mga members of the staff sa Cebu Catholic Television Network. Og niyata sa atong tulumanon ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko, nel volitum nisi precognitum. Dili ta makahigugma sa ka pagkamao o tinuhuan nga wa tay igo nga kasayuran. Mao na si San Athanasius nagingon, I would not claim that I am a Catholic unless I know how to defend my faith. Dili ko makaangkon nga ako sa kakatoliko. Hangtod nga makahimo ako sa paglaban sa kamatuoran sa tinuhuan nga akong gipasakupan. Magigso nagadapit kami kaninyo ning atong tulumanon. Manya atong pasalamat sa atong magahom nga Dios, nga atong pasalamat nga atong Arsobispo kanhi, Arsobispo maghapon si Arsobispo Jose Serafia Palma, nga administrator lang una siya, retire na pero not tired. Nagyapon siya kalagsik sa pangisip ug panglawas, pagalagad o apostolado sa simbahan nga Katoliko sa liturhiya, Ebanghelyo alang sa kalawasan. Kaya, pabuton sa nato, ning buwan sa September, maabot ang atong Arsobispo, nga bag-o nga mo si Archbishop Alberto Uy, nga nagpantog sa Leyte, sa Bohol, rather, o sa kabuutan ng maligdo nga obispo, doon na dito yung mga lote, yuta, nga mga bakante way presyong mahal, gipamalit o gitukuran sa mga kabos, pinagi ni Bishop Oy. Kanya, siya na siya ang maduma o kita makapaabot, siyang maligdong pagduma kay siya buutan man o matarong kinabuhi. Mo'y na kanunay siya ngabel, ang gikas kasing-kasing. Sa San Mateo 12:34, ang nagdagaya kung nagdaghan si mong kasing-kasing, malitok si mong baba. Muna si Bishop Oy kanunay mo padayag sa mga kabulahanan, sa kamapopsanon, o sa katalagman niya itong mga malinapason sa balaod sa Diyos. Niya, uban nato niya sa kung wala si Brad Rudy Racasa, ang nabantog nga man of biblical contradictions. Kung niya sa si John Porca sa mga series sa Catholic faith. O niya mag-igsoon, di ta maglangan. Tagdoon din nato si Brad Rudy Racasa. Salamat, Brad, ug maayong hapon sa tanan natong listeners ng atong programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Winnie Miro, Erwin Gukong, ug ni Genesis Veronica and Mary Racasa. Maayong maglantaw kanatong tanan. Arita sa kasulatan, Brad, sa Galacia 5:2, listen, I Paul tell you, that if you allow yourselves to be circumcised
it means that Christ is of no use to you at all. Ako si Pablo, mag-ingon kaninyo, nga kung magpatuli kamo, nagpasabot kini, nga walay kapuslanan si Kristo alang kaninyo. Sa Isaiah 48:22, there is no safety for sinner, says the Lord. Isaiah 48:22, nag-ingon ang Ginoo, dili magmalinawon ang mga dautan. Isaiah 48:22, dili magmalinawon ang mga dautan. Sa Job 12:6, miingon na sad ang Ginoo, ang mga kawatan, ang mga makasala, nagpuyo sa kalinaw. Bisag ang ilang Diyos, mao lamang ang kaugalingon nilang kusog. Klaro kayo, nga nabasa yun sa Job 12:6, ang mga makasala, nagpuyo sa kalinaw. Wa ka ni magka-contradiction, Bradsok, ang Isaiah 48:22 ug ang Job 12:6. Paliho ko nung patinaw ani Bradsok. Salamat kay Brad Rudy Rakasa sa imong may pangutana nga atong lantaw doon nagyoy panagsumpak sa Biblia, contradictions of the Bible. Nga giuna ni Brad Rudy pagbasa ang Galatia 5:16. Nga kung kamo magpa-circumcise na himong walay nada kapuslanan si Kristo alang kaninyo. Nga naman kay ang bunyag man mo gipuli sa circumcision. Nasa San Juan 5:24 nagingon nga gawas nga kamo magpabunyag pinagi sa tubig ug sa espiritu. Way kaluwasan alang kaninyo. So mao na nga ang bunyag sa tubig, sakramento sa baptism. Unya ang pagbunyag sa espiritu. Buti pasabot ang atong dawat sa Espiritu Santo nga mo'y mo sikad sa tanang mga kasaypanan o kadautan sa itong kinabuhi. Mara, importante na. Pero kining duha ka tekstong nagsunod, puno sa kalinaw. Kadtong mga makasasala, puno sa kalinaw, bisan pa, ang ilang giilang nga Diyos, maura ang ilang galamhan o kusog. Pero sa laing bahin sa Isaiah 48, versikulo 22, there is no peace of the wicked ones. Walay kalinaw sa mga makasasala. Kay mao ni gisulti sa Ginoo. Pero may sakto nini, mo ni pagutanan ni Brad Rudy kay contradiction man. Nasa panultihon 14:12 nga dunay mga tao nga sa ilang makasaypanan nagsulti og sayop og dautan. Pero alang kanila husto matarong ang ilang nalitok. Mo na nga naaday gisulti sa Ginoo nga dunay daghang mga tao nga dili matarong nga maghimog mga pulong nga para nila matarong og tulid og diay usa ka dalan sa kadautan. Mao nang makasasala nga magtuo nga naa sila sa hingpit nga kalinaw. Bisan pa ang ilang galamhan og ipakadios, ila lamang kusog. Human power, human might, dili na tinuod. Kay nasa Proverbio 3:5, ayaw pagsalig sa imong kugalingon. Kunili, salig sa Dios. Wala nga, dili mahimo nga tao, magsalig lang sa iyang kaugalingong gahom o kusog. Bosa ka na Isaiah 48:22, mo na ipong sa Dios nga nagingon nga ang makasasala sama sa ka dagat nga gisaog sa dagkong baon. Niya mo pakailap sa ilang baon nga puno sa lapok. Tungod kay gisaog o gipalihok sa hangin. Kaya sa dagat dunay mga nganlan natong kisaw nga ligon ng bugat nga makalunod kaning barko. So mo na nga there is no peace for a sinner. Wala gay tinuod nga kalinaw ang usa ka makasasala. Kay tinubdan sa kalinaw sumala sa Salmos 2:1, ang tinubdan sa kalinaw mo pagtuman sa mga sugo sa Dios ug pagbinuotan. Pagtuman siyang sugo, muni makahatag natong kalinaw. Mo na ato'y katubag sa may pangutana ni Brad Rudy Rakasa, niyato na yung tagdon si Brad John Porca. Salamat Brad Chok, mayong gabi ug mayong hapon sa tanang nagsunod, mayong adlaw.
labi na diya sa Maasin City ug sa Matalom Liti ni at Judge Julius Ubos ug sa tanang mga kauban diya ug sa tanan nga sunod labi ng obispo diya sa Maasin, Precioso Cantillas, maayong hapon Bishop. Ang pangutana Bradsok nag-ingon man nga igo na ang Biblia sa babasa sa 2 Timoteo 3 versikulo 15 ngadto 17. Apan ang mga Katoliko nagdugang niini kay mabasa man diha sa 2 Corinto 4:6 nga dili mudawat og kape niini. Apan ang mga Katoliko midawat niini gitawag og tradisyon. Mabasa na to sa Mateo 15 versikulo 6. Sabay katinawan ni Bradsok. Nga to katinawan niya na Brad John Purka na sa 2 Tesalonica. Kapitulo 2, versikulo 15. Si San Pablo nga nakabig na sa Espiritu Santo, gikan sa kabangis ug hugaw nga kasalanan. Nabag-on, nabuutan, o giduo siya ni Ananias uban sa sugo sa Dios nga sultihi si Saulo. Nga siya akong gipili o pandungis imong kamot. Ipandungan ni Ananias siyang kamot ang nahap ug nabutang nga mata ni Saulo. Naulian. Ug nahimo na siyang man of surrendering everything himself to the Lord God. Muna nahimo siyang usa ka tinawag og balaan. Unya siya nisulti sa 2 Tesalonica 2:15. San Pablo mingon mao kini ang talaan nga mo'y tamdanan nato sa pagkat-on sa kamatuuran. Mao ang balaang kasulatan ng Biblia. Muna nga itong mabasa sa Biblia, nasa Salmo 119, versikulo 60, suod man sa Biblia. Ningon ng Diyos, ang akong mga pulong na tingban sa kamatuuran, ug mulungtad kini sulay katapusan. The absoluteness and perfection of the commandments or the words of God. Mao na ang hinungdan nga kinahanglan ta mubasa sa balaang kasulatan. Og dili lang kay mubasa, kundi puy-an nato ang gitudlo sa Biblia. 1 Timoteo 4:13. Unya, dili lang kay kanana gisumpayan ni San Pablo. Ang balaang kasulatan mao ni atong gamiton sa pagtuon ug ang tradisyon sa mga apostoles. Uban sa mando sa magisterium kon pangulo sa simbahan. So dili kay ang Biblia ra kay na may gisulti ni San Pedro 2 Pedro 3:16. Nga doon ay ubang nasuwat diha sa Biblia sama sa sulat San Pablo nga lisod sabton nga gilubag sa mga dili matinuhoon o kini nakahimo sa pagtukbod kanila sa daghang kasaypanan. Dunay uban dias kasulatan nga lisod sabton. Muna nagkinahanglan yun buhing magtutudlo. Mabasa na nato sa Buhat 8:32 ngadto 39. Nga dunay usa ka yunuko nga nagbasa sa kasulatan wa kasabot. O ang Espiritu Santo mikuha ni Felipe. Kanang tawhan na tudloy. O gitudloan ni Felipe purting lipaya. O siya mingon akong gidawat si Kristo. Sama sa inyong paybaw kanako nga siyang anak sa Dios nga natao og nagpasakit og siya gilansang namatay walay sala. So magkristiyanos ko nagpabuniyak siya. Og si Felipe mo nagtudlo. Og si Felipe sad gida sa Espiritu Santo. Morang di Magister Lucas 10:16. Mingon na atong Ginoo nga magpadala ko sa akong nga pinili. Tuhuyog dawata sila. Kaysa inyong pagdawat kanila, ako inyong gidawat. O inyo siyang gidawat ang amahan nga nagsugo kanako. Mura nga mao ning tutulo. Walang kasulatan o Biblia, ang apostolic traditions, nga mga apostolis matod pa, nagtudlo, ginadala sa Espiritu Santo, na sa Juan 14, versikulo 12-14. Ubiya ako, padung ako sa akong amahan, pero mangayo ko sa amahan. Mupuli ka nako, Espiritu Santo, mutudlo ka ninyo, mupuyo ka ninyo sa walay katapusan. Usa ka simbahan, usara ka Espiritu Santo. Episo 4, versikulo 4. Usara ka iglesia, o usara ka Espiritu Santo.
Mao na nga kitang mga tao sa kalibutan maninguha ta. Pagpangita, pagpasakop sa matuod nga iglesia. Gitudluan ra ba ta? Nasa Jeremias 6:16. Pangadto kamo sa malikuanan sa dalan. Unya, pangitaa ang labing karaan nga dalan, kay kini maayo nga dalan, maghatag kalinaw sa iyong kinabuhi. Karaan nga dalan. 24:14 sa buhat, ang dalan maong pundok kung iglesia. So, pangitaon na to ang labing karaan nga iglesia. Masa may labing karaan in the Christianity period. The Catholic Church, existing already the time of Christ, because Christ is the founder, year 33. Ang uban, bago lang natukod, ang labing duol 1541, tinukod ni Martin Luther. So, ulahin na kayo, dili daan. Pero ang labing karaan mo ipangita, kay kini maayo nga dalan. Na sa Jeremias 6:16, ngatos 18. Mao ni ang ato ikatubag sa pakutana ni Brad John Porca. Unya, niya may manungdanon kay pahibaw, ato ning tagdon, manungdanon ug angay natong lantawon kining mga pahibaw. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Mga isunit, balik ta sa atong tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Non potest esse diutornum cui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung wala sa kamaturan ni pasukan. Ug si Jesus nagpahibaw. Pabilin kamo sa akong mga pulong, ug mahibaw mo sa kamaturan. Akong mga pulong maong kamaturan. San Mateo 22:29. Daghang mga tao nga may wakli o may biya sa balaang kasulatan matud pa ni Kristo. Ug sila nagasalaag. Ug paminawan ninyo ang simbahan. Ang mga pangulo sa simbahan. Nga wala magsupak sa balaang kasulatan. Wala magsupak sa tradisyon sa mga apostoles. Ug sila mao nga tong giya ug atong tumano. Niya uban nato karon niya si George Thornfield. Usa ka na ilang bugnaw kay buot niya sa mga pagkikarong
sa mga non-Catholics with the dialogue niya na to. Nana siya, pangutanan niya sad si Brad Steve Vote, ang atong ilang national apologist, international apologist, sa lain-lain mga nasod, makatagbo siya, ka-chat siya sa bagong kahimanan, o mapadayag niya, unsa ang kamaturan, unsa ang kaluwasan nga magagiha ka nato. Dili ka nga bag-o lang na nitunga nga matod pa ulahin na dili ang labing karaan nga simbahan. Unya atong paminawon dayon si Brad George Turifil. Dahil salamat Brasok, may hapon kanimo nya, may hapon karatong tanan, ilabi na sa ato mga televiewers nga kanunay nga nagsulod niya atong programa ug sa mga online viewers sa FB. May paglantaw karatong tanan niya, akong greetings diya sa mga Albual Cebu sa akong kapikas nga si Lourdes Ferrer Turifil nga naglantaw karon niya diha sa poblasyon Hitapi Bohol sa akong igagaw nga si Ate Arlene Garcia Cagadas ug siyang kapikas nga si Kuya Badoy. Diha sa Katarman Liloan Cebu si Brad Rombil Sotirol. Diha po sa Kalituban Talibon Bohol ato mga iso mga minister ug ato ang mga batan-on diha nga aktibo kayo mayong paglantaw karatong tanan. Basok ang akong pangutanda mo ni ang atong simbahan nagtudlo gyud nga ang namatay ra gyud diha ni Kristo ang iya ra gyud pagkatao. Pero nganong sa Council of Trent Brasok nganong ang statement God died man ang giingon dito Brasok, giingon strictest truth that God died nga nahugmadig makapalibog sa mga tao kay mo gutang ang Dios way kamatayon, eternal ko na ang God. Pero nganong mao man gigamit nga statement sa simbahan Brasok, God died, usa may purpose sa simbahan Brasok, unsa may hinungdan nganong God died man ang gibutang diha nga ang pagkatao ra man gyud unta ni Kristo may namatay pero God died man ang statement gibutang diha Brasok. Paliw ko pagpatin-aw Brasok nganong God died ang statement nga gibutang diha Brasok. Salamat. The principle of recognizing dignity and honor, it must be founded upon the conviction of leadership and somewhat the highest of all knowledge. Muna nga, kanang mingon na to nga God died because of that fact that the ngalan na to sa two ka persona o diha sa hypostatic union. Mao na ang divine person. Only one divine person regarding the person that incarnate saving us, that is Christ. Mao na si Kristo, Diyos ug taong matuod. Nga iyang divine person should be recognized as the highest and the greatest. Kunya, there is only one person. Nya all the activities and acts of his human nature are attributed to him, to the divine person. Yet, the divine person does not die. Ang tanang buhat siyang pagkatao, pagkaon, pag-inom, pagpahulay, paghimog milagro, ikapahamtang na, sumbalik na nga to sa divine person. Pero ang divine person, wa maunsa. Nana sa Teaching of the Catholic Church, page 168. O gipadula, gipahiluna, ang pagka-Diyos ni Kristo siyang pagkasiya. O diha siyang tawhanon nga kiniya in the flesh, namatay. Pero ang iyang divine person, being God, did not die. Does not die. Muna nga, gila na siya nga, mo'y the highest dignity and the as honor that all the acts of the humanity of Christ are attributed to the divine person. Pero doon naman isumpay. Ang importante na sumpay kayo. Nangingot sa in English, sa Catechism of the Council of Trent, page 5657. We can say in the strict sense of the word that God died, though his suffering and death are incidentals to his human nature only. So kanang kamatayon na gisgutan diha sa Diyos, mao na ang kamatayon siyang pagkatao. Dili kay namatay o apil pagkamatay ang Diyos. Busa, gitagad gyapon nga God died. Though, his suffering and death are incidentals to his human nature only. So meaning,
nga kanang being God, wa gina mamatay. Ang namatay, gitudlo ang iyang lawas, kasakit o kamatayon siyang lawas, sa iyan ang tawanong kinaiya. Parehagod na, karehag pa sa Buhat 3:13. Inyong gipatay ang tinubdan sa kinabuhi. Kinsa man ang tinubdan sa kinabuhi? Maong Diyos. Busa inyong gipatay ang Diyos. Sumpay las opos-dom. Kaya kanang Buhat 3:13 na may sumpay o gibanhaw sa Diyos ang namatay. Sa ato pa, unsay namatay din ni Kristo, mo'y gibanhaw. Mo'y namatay. Na sa Juan 8:40. Panon sa mga tao, gusto nang mapatay ni Jesus. Niyo siya, nahibaw ako nga gusto mong mapatay sa kong pagkatao, kaya nagsulti ko sa kamatuoran. Masig isulti ni Jesus, nga mamatay iyang pagkatao. Masig isulti ni San Pedro, si Kristo namatay siyang tawhanong kinaiya. Busa, ang iyang tawhanong kinaiya mo'y namatay. Kanang gingon nga, God died, giklaro man. The second phrase of the statement says nga ang iyang kasakit o kamatayon, diha na siyang tawhanong kinaiya lamang. Lamang sa tubuhay lapot niyang pagka-Diyos, but the honor shall be given him, the divine person. Munang gamit na to, God died, though he did not die, only his human nature. Muna siyang tubag niya na. Unya, niya mo si Brad George Torrefil, ato na yung paminaw. Brad George. Excuse me. Sabi na ko si George Torrefil, pero yapon diri na. Stay puti. Dahil salamat Bansok o sa atong suki nga tigpaminaw. Before ko mo mungutan na Bansok regarding sa kang Mama Mary, kanang sa Bansok sa God died, kanang principle of superiority, na sa journal sa Catholic Faith Defender, nga nahimo na siya, panahon pa nila ni Bro Ramon Gitamundok, na siya nga journal, o gisulti gyud dito nga ang pagka-Dios ni Kristo labaw sa iyang pagkatao. Mao na nga one of the reason God died tungod kay ang iyang pagka-Dios ni Kristo labaw sa iyang pagkatao. Karon gitubag sa na siya Bansok ni Saint John Damascene. Kuya man kito si Saint John Damascene. Gitawag na siya og manners of mutual communication. Ako gyud gi balik-balik yun. O gi-example yun na siya sa atong mga libro nga ang duha ka managlahi nga kinaiya masulti nga naa sa ka persona as long na ang kanang duha ka managlahi nga persona tinuod nganha kaniya. Palitan kang Saint John Damascene, ang kanang God suffer, God died, tungod kay doon na siya co-existing nature nga niya ng paagiha, siya namatay. So pwede tang moingon nga ang Diyos namatay. It refers to Christ. Kaya ang kanang pangalan nga Kristo signify sa duha ka kinaiya. But pasabot sa dogmatic theology, atong mabasa dito, the divine person of Jesus Christ, the human nature of Jesus Christ, the hypostatic union of the divine person, divine human nature of Jesus Christ. But pasabot nga ang kanang Kristo gitawag na siya og terminative sense. But pasabot dinha gyud nag-abot kang Kristo. Mao na nga si Kristo ang namatay, pero ang divine person ni Kristo buhi. Mao na nga ningon si Saint John Damascene kanang makaingon ta nga God suffer, God died, tungod kay si Kristo do na siya co-existing nature nga the flesh niya nang pagya siya namatay. Sa laing bahin, pwede tang moingon nga the man Christ is eternal. The man Christ is eternal. Sakto na. Kaya nga naman, si Kristo, doon naman siya kinayas pagka-Diyos, nga niya ng pagiha, siya anaa sa tanan. So, mabali-bali. Aslong nga ang duha ka managlahi nga kinaiya, masulti nganha sa ka persona. Pero kung mag-isgot na ganitag literal, isip Diyos, si Kristo namatay? Dili kayang isip Diyos, si Kristo, di ba namatay? Isip tao, si Kristo mamatay? Yes. Isip tao, si Kristo eternal? Dili. Kay nga naman, dili man kinaiya siyang pagkatao nga anaa sa tanan, kundi ang iya mang pagka-Dios. Mo na may sunan nga
ang kanang pag-ingon nga ang God died literal na naman tay video ni ana dito man nila kuha sa polo nga stricto kuno mao na nga literal. Wa may simbahan na nudlo ni ana. Di man na mao may sunan. Di na siya mao. Ang simbahan nagtudlo gyud manners of mutual communication or ang uban gitawag na siya og communicatio idiomatum. So bradsok mga tanong ko bradsok mahitungod kang Santa Maria. So malapas ang relihiyon si Santa Maria makasasala. Kaysa San Lucas 2:41 ngadto sa 50 bradsok sa dihang gikan sila sa Jerusalem na mauli sila pag abot sa balay wa man si Kristo didto. Sa tupa ilang gipasagdan. Karon naman na sa unang Timoteo 5:8 bradsok nga kadtong pamilya ginikanan nga dili makaatiman sa iyang banay, sa iyang mga anak. Grabe nga pagka magkasasala. Oh, ang pamilya bradsok, ang inahan, ang amahan nga dili makaatiman sa iyang mga anak, sa iyang pamilya. Grabe ang sala. Unang Timoteo 5:8. Pero sa San Lucas 2:41 ngadto 50 bradsok ilang gipasagdan si Kristo. Pag abot sa balay gud, wala dito si Kristo. Nibalik pa sila sa Jerusalem. Tulog adlaw nawagtang atong Ginoo. So, klaro bradsok nga si Santa Maria nakasala, di ba? Ikaduha bradsok, unsa may rason bradsok nganong wa man nauban si Kristo? Unsa man day ang kultura bradsok sa mga Hudiyo nianang ilang pagpanlakaw nganong kung nag-uban sila si San Jose o si Santa Maria, siya ron man bradsok nga way nakaingon nila ba nga Maria, asa man si Jesus or si Santa Maria, Jose, asa man si Jesus? Unsa man ni bradsok, unsa man gyud ang tinuod bradsok nganong ingon ani man ni? Ang una, kanang mabasa na to sa Lucas 1:43. Nganingon si Mahal nga Birhen nga nalipay ako, nga akong espiritu nalipay, nga akong kalag naghimaya sa pag-abot sa akong mangluluwas. Mao na nga wakli ang kamatuoran sa atong ubang mga igsuon kinsa si Maria. Si Maria usa ka pinili sa Dios amahan nga tao aron mahimong inahan siyang anak. Og sa Lucas 1:28 ningon ang amahan siya isulti ni ngadto ni Maria Angel Rafael. Yan isulti ni si San Rafael ngadto ni Maria. Pero iya to sa amahan. Maghimaya ka Maria, Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu eres in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu Cristo. Dako kayong pagdaig sa amahan ngadto ni Santa Maria. Maghimaya, paglipay Maria. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Puno gani wanay luna sa kahugawan ug sala kay puno man. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan. Dako kayong walis Dios man regarding Mary. Sinless. O siya pinangga sa kaitasan. Kay siya puno kayo sa grasya. O sa kanang kaluwasan nga naangko ni Maria, dili na kadtong restaurative. Perhektaw ba nga nasakit na grabe. Nyari ato sa doktor, nayo. Nga na siya o restaurative. Kaya nasakit naman. Muna pa maayo. Hanggang Maria mo nang nga o ang iyang matang sa pagluwas, maong preventive salvation. Sa ito pawa pagkali, mahuhanda ang yawa paghugaw-hugaw kang Maria, gisagang nadaan sa grasya sa Ginoo. Mao na nga restorative and preventive. Preventive salvation ang kang Maria, gisagang ng daan. Yung kaduha, ang may tungod sa kining ang atong Ginoong Hesus siyang kabatanon, nawa ba? Muna yung paggawa sa'y buoting mga ginikanan nga, yamangan magkaya siya ng mga bata. Muna nga, si Maria, huyang o makasasala para nila. Ang tinuray, doon ay kultura. Ito yung pagkatanan ni Steve Buti, what is the culture of that? Kanang pangadto na sa templo, aron sa pagsaulog sa dakong kasaulugan, doon ay panon sa mga batanon, pulos nga batanon. Doon ay panon sa mga adults, mga hamtong nga magkuyo. Mao na nga, pag-abot nila sa balay, abi nila, kuyog paghihapon si Jesus sa panon sa mga batanon. Mao na ilang ipangita, tukadlaw, dito na is templo. Mao na that is the purpose God behind.
nga Christ would appeared as young man, young boy, but he knows everything about faith and also the Word of God. Hibuong ang mga doktor dito sa balaod nga may laki ni mata. So doon ay purpose. Niya nga nung nila makita na yun kay presumption nga ni kuyog pa na sa grupo sa mga batanon. Ato paminahon si Dong Aling Bakalso. Daghang salamat Brother Sok, may hapon kanatong tanan diri nga niya studio. May hapon sab sa tanan nga naglantaw karon nini atong Channel 47. Brother Sok, diha sa Episo 6 bersikulo 4 ningon dito pagsulti nga usa ka Dios, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Usa sa mga karakteristik sa atong tinuang Katoliko timaan nga nagkahiusa tungod di anang gisulti nga diha sa Episo 6 bersikulo 4. Din kanarong isyu nga God died literal. Nahibong ta kay si Arsobispo Bacane naghisgot nga ang Dios dili gyud mamatay. Pero ngano man nga duna may mga pare nag-advocate usab nga ang Dios mamatay literally. Mao ba ni timaan Brother Sok nagwasak-wasak na ang tinuoang Katoliko? Paliw kuno pa tin-aw Brother Sok. Duha ka punto nga dili na to matugkan sa tong tawhanon nga kaalam nga dunay somewhat contradictory and turmoil inside the church. Kaya nagsangka man. Pero nasa buhat 12 or rather 15 katong unang yan lang na to convention of the church purting lantugi kalilisang, pero that was written down and clarified by the Holy Spirit that is given to St. Peter. Husay sila. Mo sa kanang ingon na itong God died literal naman na sa libro sa atong mga pinanggang mga igsuon sa Catholic Faith Defenders National. Naguluhan ang libro o God died doctrine. Sa God doctrine, paragraph paragraph 4 period 5 nagingon magyon nga tinuod gyud nga ang Dios ang pagka-Dios ni Kristo tinuod gyud nga namatay, dili kay tiyaw-tiyaw, dili figurative, tinuod gyud nawad ang ginhawa, nawad ang kinabuhi. Mao na siya ang namatay. Ang second person of the Blessed Trinity namatay gyud. Unya gisumpayan man nga kanang pagkamatay sa divine person mao nang pagbulag sa kalag ug lawas. Mao ni kamatayon. Kamatayon na siyang pagkatao. Pero dili lang butangan og kamatayon na sa divine person, kamatayon na sa Dios. Kamatayon na literal sa iyang pagkatao. Muna nga niya ko'y gikutlo gikan sa God died doctrine niya nani sa page 69. Angkon gyud sa God died doctrine book nga mao ni ilang baruganan karon. Ako na lang basahon, yun naman in English, kanilang binisiya atong basahon. Nagingon, sa pagkatinuod kita kinahanglan mo tuo, o diha sa tanang paagi, kitang tanan ha mo tuo, diha sa paagi, mo pahayag kita nga atong Ginoong Kristo, Dios, o anak sa Dios amahan. Naganto sa pasyon sa krus, sumala sa iyang tawhanong kinaiya. Nawa? Nga si Kristo nga Dios, diha sa pasyon sa krus, sumala sa iyang unod lamang ang kasakit diha sa iyang pagkatao. Diha sa pagka-Diyos niya, nagpabiling buhi ug walay kasakit. Council of Constantinople, page ba ni? 553. Mo man ni ang baruganan ron sa God died literal. Nga God died literal, ang namatay gyud literal ang iyang pagkatao, dili iyang pagka-Diyos. Klaro naman nila, mo may ilang tamdan. Ikopya pa gani. Balik ko na ko ha. Sapagkat tinuod kita kinahanglan mo tuo, ug diha sa tanang paagi mapahayag nga atong Ginoong Kristo Dios, anak sa Dios amahan, naganto sa pasyon sa krus, sumala sa iyang tawhanong kinaiya lamang. Apan diha siyang pagka-Diyos, wala siya mati ang kasakit.
Council of Constantinople, page 553. Period. Giyang kuna sa itong mga igsuon nga Catholic Faith Defenders National, nga mao ni ilang gitamdan, ilang gikopya, mao ni mo ilang tamdanan. Nga ang Diyos, nga si Kristo Diyos, Ginoo, o anak sa Diyos Amahan. Nga diha sa iyang kahimtang sa pagpasakit, sa iyang pagkatao lamang, kaya diya siya ang pagka-Diyos, walay kasakit niya mation. O si? Mao na ni. Ako na gikopya, ano man libro diri, nadaban ni nato. O diray. Mo ni libro ha. Ang title, God Died Doctrine. Nya page 69. Ako lang gikopya. Mo ning tamdanan nila, pareha na sa tanan. Nahiusa na ta. Nahiusa na ta. So, ang ato lang, di ta maglinabayag bato. Di ta mo palabay hugaw sumampang na to sa ator sa makauban. No, we avoid that. Because we are Christian and we love one another. So, pangutana mo to ni Dungaling. Time. Salamat kay Dungaling. Yan atong mga kauban ito. Salamatan si Brad Rodi Recasa, si John Porca, si George Torrefield, Steve Bote, o si Dungaling Bacalso. Doon nalay mga pasalamat nga ato sang nadawat. Sila si Sister Fee Barino, Lito Barino, si Cesar Lindon, ang atong amigo sa San Fernando, si Sulping Algeri, ang kapikas, si Dudong Julius Lawas, ng labihan ka malagsik o pagkabalaanong tao sa pagsangkap sa mga tao sa kakulangan sa pulong si Diyos. Iwali na kanunay ni Brad Julius. Kanya, may pasalamat sa gikas Talisay, ang Talisay na hibalo. Nga doon na di ay mga 2 billion pesos appropriated by the national government towards the DPWH, Department of Public Works and Highways. 2 billion. Nga giayo sa mga naguba nga mga pangpang sa Dumlog, Talisay, ang baryo, sikan baryo sa Talisay si Iskupanis nga may lawan dos na dong nga both sides gi siminto gyud. Unya ang kantong na tagak na pangpang gi ayo sa DPWH og ang sa sapa sa Mananga og sapa sa Bulacau pangpang nga gi siminto na. So mo ni ang ginangatan sa 2 bilyon. Wala ni agi ngadto ni Samsam Golias ang atong mayor, wala. Dritso ni nila. O way gigahing sad ang local government sa Talisay nga itampo niya na, wala. Wala siguro makadawat si Mayor Samsam o gahin nga apropriasyon niya na. Solely sa iya region sa Department of Public Works and Highways. Spend up ang 2 billion sa mga proyekto nga kadaghan ini na humana. Maura na ipasalamat ni Mayor Pagpahibaw, Mayor Samsam, nga naninguha siya sa limpyong kinabuhi abag sa Ginoo, nga dili siya makalapas. Ngani, nadawat niya ang dagkong mga awards. Ang national award niyang nadawat sa panahon sa COVID, nga ang Asia National countries nagpasidungog kaniya as award. Ang labing taas nga award sa national government, nadawat ni Samsam Golias ug uban pang mga awards. So yan ang giampingan o gihatagan o gibugaton siyang kinabuhi nga dili niya mabulingan. Masya niya tuhuan nga kanang 2 billion appropriated sa Talisay nga naka-appeal siya niya na solely done by Department of Public Works and Highways. So maura na iyang pagpahibaw ni Mayor Samsam Golias. Salamat ni Dong Steve Buting, atong international apologist, ang atong bantugang mapapisanong Aling Bacalso, si John Porca, si Steve George Torrefield, ug si Dennis Abarquez, ug si Rudy Recasa. Dennis Bacolod.
O, dinis Bacolod, wala ko makita na pero sa nila naaman. Salamat kay Igsoon. Tagbo tapuhon ng atong talamanon, kining inyong higala, Igsoon, Bradsok Fernandez. Tagbo ta, ng atong talamanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Daghang salamat.